Sa dami ng pagbabago sa taong ito, salamat sa Panginoon kung sino siya at anong kaya niyang gawin sa ating buhay at ang kanyang mga pangako ay hindi po kailanman magbabago. Can I hear an amen? Sino po naniniwala na may hinanda po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin? Sino po rito may prayer request? Sige nga, totoo, may taas ng kamay. Kami nga nakataas ng kamay. Sino po rito may prayer request? May pinapanalangin sa Panginoon. Amen. Okay. Naririnig po ng Panginoon yan and everything is beautiful in His time. Amen. Alam niyo po, sa rami po ng pagbabago ngayon, gusto ko lamang pong sabihin ito po sa inyo, no? As we go on before we pray. Sa current situation ngayon ng mundong ito we are living in, marami po talagang pagbabago. Tama po ba? And even in church, marami po talagang pagbabago, may mga changes. And sometimes po, hindi mawawala ang pressure. Sabi nga sa ilang mga kabataan at sa ibang mga young adults, especially fear of missing out, yung temptation to compromise sa majority. So that's why mga kapatid, sa mga panahong ito, yung gusto kong encourage ang bawat isa, na really sa pabago-bagong flow ng mundong ito, kailangan po talaga may pinapanghawakan po tayo. Meron po tayong deep conviction. Hindi lamang simple inspiration, hindi lamang simple motivation, although we need inspiration, we need motivation, but really mga kapatid, what we really need is the revelation from the Word of God. Hindi po, wala pong problema sa inspirasyon, gusto po i-clarify o motivation. Pero ito yung mga bagay na pansamantala lamang. And we do not live by just what we feel. We live by faith. At ang faith po natin ay hindi po sa sitwasyon, hindi po sa opinyon, o hindi po sa suhestyon, kundi ho kung ano po ang sinasabi ng Panginoon po sa atin. Amen po ba doon? Hindi po nagbabago ang Panginoon. Hindi po ba tayo natutuwa doon? That Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang nasabi ng Diyos din, I am the God who doesn't change. Tayo, pabago-bago tayo eh. Parang ayaw nyo ah. Aminin man natin o sa hindi. Tayo, pabago-bago tayo. Minsan napaka-hot kay Lord. Amen, Lord. Praise God. Minsan may pagkakataon na, ayaw ko, Lord. Tama ho ba? Pabago-bago tayo. Pero salamat to sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi bagong pag-ibig ng Panginoon. Di po ba? Kaya nga ho mga kapatid, tuwing tayo pupunta sa ang focus po natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi pag titingnan ho natin yung capability natin, availability natin, or even yung ability ho natin, ay talaga hong kapo. Pero yet, di ba, tingnan nyo naman ang pagtingin sa atin ng Panginoon. You are the apple of my eye. Nasa Bible yun. You are the righteousness in Christ Jesus. You are special to me. You are my beloved. Tingnan mo yung katabi mo. Beloved. Parang walang kakakumbins-kumbinsin niya. Which is ganon ang pagtingin ng pananaw ng Panginoon sa atin. Amen. So today, mga kapatid, gusto ko lang pong mag-focus po dito. At kung kayo po ay nandito mula umaga, first, second, hallelujah. At napapahallelujah ako nung sa second service. Pero alam niyo po, nagkaroon tayo ng problema dito kanina sa kuryente. Punong-puno pa rin ang church. Walang aircon, mainit, pero nagpupuri sa Panginoon. Walang makakapigil sa isang Kristiyanong mahal ang Panginoon. May aircon o wala, magpupuri sa Panginoon. Amen. Ay, naku po mga kapatid, para kaming para kaming namayat kanina. Pero still, nandito pa rin kami. Kahit tumatagas na mga pawis namin, ibang klase ang mga taga-New Life. Walang labas-labas. Kahit pay-pay dito, pay-pay dan. Still, ganyan natin makikita ang lakas ng mga Kristiyano. Ang determinasyon ng mga Kristiyano. Walang init-init. Oh, come on, can I hear an amen doon? Kung yung init na lalagpasan pa natin, mga kapatid, hindi ko alam kung anong challenge mo, pero malalagpasan mo yan. Konting taste lang.
Pero makakalagpas ka rin dyan. Yung bang tipo na umating ka ng service dito, wow! Ha! Init! Hindi lang yun, mas mainit ang presensya ng Panginoon. Paglabas, mas malamig pa sa labas. And yet, mga kapatid, grabe, nakaka-bless. Walang tinag. Walang labas-labas. Lumabas ang sakit, woo! Pasok ulit. And yet, natapos ang service na masaya ang lahat. May baon mula sa Panginoon. And still, hindi nagpadaig sa init ng panahon. Amen? So today, sabi ko nga po kanina, kami pong mga pastors po ninyo, nag-agree to flow on this one passage po, no? And we believe po tonight ay may sasabihin po sa atin ng Panginoon, including me. Okay po? So sabi ko nga po, marami po mga changes, pero napaka-importante, ano po ba yung conviction natin? Ano po ba talagang revelation po natin na ating pinangawakan? Amen? Tayo po mag-pray. Father in heaven, salamat po sa inyong mga salita. And Jesus, Lord God, and Holy Spirit, we come to you. Salamat, Lord, O God. We honor your word. We honor your presence. We honor you, Holy Spirit. Holy Spirit, you speak into our hearts, God. Maraming salamat. Ako po yung isang vessel nyo lamang kung saan ay gagamitin nyo. At salamat po, Lord, na bukas ang puso ng bawat isa. Ang aming isipan ay handang magpabago, Panginoon. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil mangungusap ka sa bawat isa po sa amin, privately, personally, and corporately, God. So, Father, maraming salamat sa inyong mga salita, and this we pray in Jesus' name. Amen. Simulan po natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, New King James Version, at makikita niyo po yan sa inyong mga screen. Po dito. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside. Pakisabi nga po, lay aside. Every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run. Pakisabi nga po, run. Duktungan natin. Run with endurance. The race that is set before us. Looking unto Jesus. Can we repeat that again? Looking unto Jesus. The author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne. Amen. Itong pong passage na to ay ang ating pong pagbubulay-bulayan at pag-uusapan po ngayong gabing ito. Dahil sa pagbabago, sabihin nga po pagbabago. Alam niyo po, ang taong ayaw sa pagbabago, hindi talaga magbabago. Because changes comes with challenges, and changes is uncomfortable. Wala talagang gusto sa pagbabago, especially kapag meron ka ng bagay na nakasanayan na komportable ka na. But God is moving. Everything is changing. Even churches are changing. Kaya kailangan po maging open tayo sa pagbabago. Kung tatanungin ko po kayo personally, sino po rito gusto talaga ng pagbabago sa kanyang buhay? Tanong ko po, ito real talk. Madali po bang magbago? That's why we really need the grace of God. Sa totoo lang mo, mamuhay bilang isang Kristiyano, abay, madali kong sabihin o yun. Pero kapag lumabas ka na dyan, kinat ka na, yung nag-drive ka, bigla kang kinat, ay lalabas talaga kung Kristiyano ka o hindi. God bless you. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? Dahil hindi ho tayo Kristiyano dito lamang ho. Paglabas ho natin dyan, Kristiyano pa rin ho tayo. Ay medyo, hindi pa ako convinced doon na. Dito mga Kristiyano tayo, can I hear an amen? Paglabas ho natin yan, Kristiyano din ho tayo. Hindi ho tayo Kristiyano on Sundays, Kristiyano rin tayo bukas. Pagkarap na ang boss natin, pagkarap ng mga anak natin, pahina ng pahina. Pag nakarap na tayo sa traffic, yung mga amen nyo, amen. Sige lang po, amen lang, by faith eh. Di ho ba? So, ibig sabihin ho niyan, ang ibig ko lang po sabihin po dito is that, maging sa race ng buhay po ito, sa dami ng pagbabagong ito, ano ho yung tinatayuan natin?
ano yung pinapaninindigan ho natin? Ano yung prinsipyo po natin? Saan nakabase ang value system natin? Can I hear an amen doon? So dito sa mga verses na to, gusto ko pong sabihin gusto ko rin sabihin sa iyo, baka makalimutan ko eh. Mga kapatid, walang swerte o malas sa isang Kristiyanong tinawag ng Panginoong blessed. Can I hear an amen? Walang swerte, walang malas na Kristiyano, walang swerte. Hindi, blessed tayo. Can I hear an amen doon? So, gusto ko pong mag-focus sa passage pong ito. Basahin po natin ulit. Hebrews 12 verse 1 to 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside. Ayan, hinighlight ko na. Every weight and the sin which easily ensnares us. Sa buhay pong ito, we cannot deny na talaga po challenges. May mga heaviness, may loneliness. Hindi po laging masaya. Oh, come on, let's be real naman dito. Hindi po laging masaya. May pagkakaroon talaga when life hits you and life is tough. Talagang minsan mapapayuko ka na lang, minsan nadi-discourage ka, minsan nadi-dishearten ka, minsan nadi-disappoint ka, minsan gusto mo na mag-quit. Minsan ayaw mo na talaga. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, kapatid, nagtutuloy-tuloy ka pa rin. At yun yung mga bagay minsan na kailangan natin tignan. Kung paano nag-ooperate na pa yun. So let us lay aside. May mga bagay na kailangan i-let go para makamove on. May kausap ba ako dito? Kailangan mag-let go para makago. Natuloy natin. Let us run the endurance. Mamaya, i-dissect natin yan. The race that is set before us. Meron nang inordain ang Panginoon. May pre-arrange. Meron na siyang ni-ready sa bawat isa po sa atin. Ang gagawin na lang ho natin ay lakaran. At sa paglakad po natin yung sa plano niya gano'n, nandudoon yung totally dependency po natin sa Kanya. At tuloy po natin. At ang sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Na mag-focus po tayo dito kasi pinag-usapan natin is faith moving forward. Pinag-usapan po ang ating pananampalataya. Look forward. Sabi nga, faith, instance, that we hope for things that we have not yet seen. May pinapaniwalaan tayo na posibleng hindi pa natin nakikita, hindi pa na-experience, o hindi pa nararanasan. Pero naniniwala po tayo. Tama po ba? So, ang ating pong pananampalataya ay hindi lamang ho para sa ngayon. Ang pananampalataya po natin ngayon is we look forward. We move forward. Pakisabi po sa katabi nyo, move on ka na. Tuloy natin. Hebrews again, 12 verse 2. Let us lay aside. Tingnan nyo. Ano ibig sabihin po ng lay aside? Lay aside is to simply means to surrender. Sino po rito nakaranas ng bumiyahe? Wow! Yung iba hindi nagtaas ng kamay. Sino po rito bumiyahe na? Okay. Yung sumakay na sa bus, yan. Yung iba hindi sumakay sa bus, nakakalukot naman. Di po ba napakahirap bumiyahe kapag maraming bagahe? Come on. Ganon din sa buhay. Ang hirap maglakad, magpatuloy sa buhay, kung puro may bagahe. At ano to mga bagahe na to na kailangan mong i-lay aside, i-surrender, i-let go. Di po ba, pag tayo po ay bumabiyahe lang, o sabihin natin babiyahe, di po ba, ang kailangan lang natin dalhin yung mga essentials. Hindi buong cabinet. Hindi yung, ewan ko lang, kung meron kayong nakilalang tao na gano'n, isang araw lang, mag-overnight lang. Ang damit pang isang linggo. Isang araw lang ang mag-overnight lang, babiyahe, ang dala, maleta, ang damit pang isang linggo, na hindi naman kailangan. Isabihin, may mga excess baggage na kailangan nating dalhin lang yung mga importante. Now, lay aside. And we're not saying and we're not denying the weight
of the problem. May problema po ba tayong kinakaharap? And we're not denying that. May problema po talaga, may concern po talaga. At aminin po muna natin to, nakaka-apekto sa atin, tama ho ba? Pero kailangan natin, we need to make a decision to lay it aside. Ibig sabihin, isuko mo. I-let go mo. Yes, may problema, pero i-let go mo siya. But we do have a choice of laying it down and move forward. Sabi ko nga po, gusto ko pong i-post, sabi nga yan. Example, no? The key to live in victory is to live in humility. Ulitin ko po yan. The key to live in victory is to live in humility. So anong unang-una dapat nating i-lay aside as we go through life as a believer? Number 1, pride. At walang masyadong nag-amen. Because, mga kapatid, you cannot run the purposes, the wills, the plan of God kung ang kaisipan mo, sarili mo lang. Sino po naniniwala dito that God has a better plan for you? So, ibig sabihin, kung ano man ang plano natin, His plans are better. Kung meron mang pamamaraan, His ways are higher. So, ibig sabihin niya, we need to lay aside ourselves. Kung gusto mo, kapatid, kung gusto nating maranasan talaga ang plano at ang biyaya ng Panginoon, kailangan handa kang isurrender ang nais mo. Sino po rito gusto maranasan ang kalooban ng Panginoon? So kung gusto natin maranasan ang kalooban ng Panginoon, dapat isang tabi natin ang kalooban natin. Yung mga amen amen. So reality pride. Tignan nyo because if we want to pursue the things of God, we need to acknowledge first that it is not above us, it is not about us anymore. His ways are better, His plans are bigger, His will is perfect. We lay aside the things that can hinder us to walk the plans, purposes, and will of God. Kaya nga sabi ko nga po, ang hirap bumiyahe na maraming bagahe. Dalin mo lang ang kailangan mo. Amen. May tanong po ako sa inyo. Example, how many of you wants to live a long life? Yun. Sige, ilan lang ang gustong mabuhay ng matagal po dito. Okay, sige, ulitin ko yung tanong. Sino po ito gustong mamuhay ng matagal? Long, ang sabi sa Bible, promise niya is long and satisfying life. Sino po gusto ganon? Hindi lang long life. Ang sabi ng Panginoon, long and satisfying life. Sino po yung gusto ganon? Okay, ang tanong ganito. Promise po ng Panginoon yan. We need, promise niya to live a long life. So for us to live a long life, which is a promise ng Panginoon, we need also to live a healthy life. Ayan na. Wala. So, ito, sundan niyo ako Sino gusto ito long life? Come on, long and satisfying life. So we need to live a healthy life. So to live a healthy life, we need to know ano yung mga dapat i-lay aside. I-let go. Sobrang kape. Sumasakit ng ulo. Sobrang tamis. Ano ibig ko sabihin? May mga bagay, if we want to live a long life, and I'm also speaking to myself, mga kapatid, may mga bagay na talagang you have to cut it out. Mataas na nga ang, high blood ka na nga, lechon pa rin. Chicharon bulaklak pa rin. Pares overload pa rin. Nakukuha niyo po ba ang ibig ko sabihin? Tapos, nagtataka tayo. We are praying for a long, satisfying life. So, ibig sabihin yan, lay aside. Surrender it. Ito pa isa. Sino po rito wants to live in peace?
Pag sinabing peace, yung mapayapang buhay. Hindi po payapa na patay na, hindi ho. Buhay na sino po yung gusto mabuhay ng mapayapa? Di ba? Okay, di ganito po ang tanong diyan. Are you ready to forgive? Ito yung mga bagahe. May unforgiveness pa ba? May offense pa ba? May ngit-ngit pa ba? Gusto mong mamuhay ng payapa eh. So, mahaba ba ang pangunawa mo? Objective ka ba? Or judgmental or critical? Huwag kang mang-bash. Kasi wala namang perfect. Amen. Ito pa isa. Do you want increase in your life? Taas ang kamay. Ang tanong, so get rid of impulsiveness. Gusto mag-ipon, pero pagdating kay sale, bagsak na. Ipon pa more, gastos pa more. Yung iba ayaw umamin. Hindi, pastor, hindi po ako apektado ng sale. Oo nga, pero mayat-maya naman tumutunog ang cellphone mo. Shopee! Mayat-maya naman may kumakatok. Lazada po. Hindi ako apektado, pastor, ng sale na yan. Pero inaabangan mo ang 1-1, ang 2-2, ang 3-3, ang 4-4, ang 5-5. Malapit na! 6-6. Ayan. Ay, may pa yan, may Independence Day pa yan. Sigurado yan, may sale na naman yan ng Tama po ba? May kausap po ba ako? Di ba? Gusto mo mag-increase eh. Gusto mo mag-increase, lay aside your greediness. Mag-tithes. Napaka-bold ko dito, pastor, di ba? Which is the truth. Di ba? Because generosity will bring you to prosperity. Mga kapatid, kung hindi mo kaya nga po nagsimula tayo sa pride eh. You lay aside your pride. Kasi kapag may pride yung kapatid, hindi, kailangan ko to, Lord. Hindi muna. Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin dito? Lay aside every weight. Again, the key to live in victory is humility. Ang humility po, it doesn't mean you belittling yourself, demeaning yourself. It's simply acknowledging what we have, what we are capable, what we are strong, where we are weak, the limitations that we have. Yung po yung true humility. Hindi yung binababa mo ang sarili mo. Ina-acknowledge mo kung sino ka at sino ka sa Panginoon. And let's be real mga kapatid. This is one thing na isang statement ni John Maxwell na talagang it hits me so hard and it always reminds me na wala ka talagang pwedeng pagmayabang. Gusto niyo po i-share ko itong statement na to? I don't know it all. Kulitin ko, dadaan-danin ko I don't know it all. I can't do it all. I don't have it all. Tama po ba? We don't know it all. That's why we need the wisdom that comes from God. Kailangan natin ng gabay ng Panginoon. I can't do it all. Hindi naman natin kaya lahat eh. But through our brothers and sisters, through the grace of God, sabi nga ni Paul, I can do all things to Christ who strengthens me. At ang isa pa dito, I don't have it all. In reality, may limitations po tayo. Pero kapag si Jesus ang ating everything, all is well. Amen. Tuloy tayo. Hebrews 12:1. Dito naman tayo. Ito, gusto ko to. Therefore, we also, since we are surrounded by great cloud of witnesses, let us lay aside. Pumunta naman po dito. And the sins which so easily ensnare us, let us run. Pakisabi nga po, run. Run with endurance. Hindi lang tumatakbo. May karugtong. Run with endurance that is set before us. Alam niyo po, and I would like to share this, no? Joshua
1 verse 8 to 9. Sinasabi ni Joshua, ni God kay Joshua, kasi ito yung point of transition. Ito yung point na si Moses ay tapos na sa kanyang season, at season na ni Joshua to lead the Israelites to the promised land. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Principles, mga kapatid, eto na, sinasabi na directly kay Joshua. Do not forget the law. Do not forget the word. Do not forget what I have done to you. Do not forget my promises to you. Keep it, say it, believe it. Why? Because this is the way for you to be prosperous. This is the way for you to have good success. And tingnan niyo sa verse 9. Most of the time, nababanggit po natin in verse 9 eh. Pero tingnan niyo po, verse 9. Have I commanded you? Be strong and good courage. Do not be afraid nor dismayed, for the Lord God is with you wherever you go. Run with endurance. At na-notice niyo po ba? Hindi po nagsasabi ang Panginoon kay Joshua, suggest, be strong and of good courage. Suggestion ko lang ha, and do not be afraid. Hindi rin niya sinabing, please, Joshua, be strong and of good courage. Please, do not be afraid. Or hindi rin sinabi ng Panginoon na, alam mo, ang tingin ko dyan, anak, ay maging malakas ka. Of good courage. And do not be afraid. Alam niyo po na nababasa natin dito ngayon? Ang sabi ng Panginoon, I have commanded you. Sinasabi ng Panginoon, inuutusan kita. I am giving you a very straightforward instruction for you to put your place to be strong and of good courage and do not be afraid. Why? Kasi, tinan yung assurance ng Panginoon, nor do dismayed. Always remember this, for I am with you wherever you go. Sinasabi niya kay Joshua, sinasabi niya, come on, be strong and of good courage. Do not be afraid. Do not be dismayed. Bakit? Kasi kasama mo ko. Come on, mga kapatid. Sometimes kailangan natin ng kalakasan mula sa Panginoon. Tama po ba? But sometimes we have to push ourselves. Tapikin natin ang ating sarili. Because God is saying to you, kapatid, you're strong. You're courageous. Do not be afraid. It's a choice. Choice natin yan. Pero laging ibabalik ng Panginoon. You know why? Because I am with you. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Amen. So be strong and good, courageous. Running the race with endurance. Because life is tough. Kasi gaano ka man nag-prepare sa biyahe mo, along the way, may detours. Along the way, may rough roads. May construction. Along the way, may delays. Along the way, may change of weather. Along the way, canceled ang flight mo. Canceled ang bus mo. Along the way, in short, we cannot control everything. Pero nag-prepare ka. Kaya kapatid, huwag kang ma-dishearten, huwag kang ma-discourage if you are preparing for something at may delay pa. Tuloy lang. Nag-prepare ka na, nag-ready ka, tuloy ka lang. Hanggat pangawakan mo ang pangako ng Panginoon. Amen pa tayo dun. Kaya nga ang sabi dito,
You run with endurance. Sa ibang translation po, nakalagay dito, let us run with patience. Alam niyo po ba ang original meaning ng patience na yan in the Greek? Hopomonai means run with steadfastness, run with faithfulness, run with sustainable perseverance and commitment. Run with deliberate purpose. Hindi ka tumatakbo ng wala lang. Tumatakbo ka dahil alam mong may purpose. Can you hear amen doon? Hindi yung, sino rito po nagalit na? Yung iba hindi nagalit, praise God. Amen. Praise God. Sino po dito nagalit na, nainis na, di ba? Okay. Wala pong pwedeng magsabing, oy, naiinis ka, bakit? Wala lang. Ha? Hindi, meron at merong dahilan yan, ba't ka naiinis? Tawa ka. O ba't ka tumawa? May dahilan yun. Nakakatawa kung walang dahilan. Iba na ho yun, di ba? Di ba? Kahit minsan, may nag-joke. Lahat nagtawanan, ikaw hindi. Natapos na magtawanan, saka ka tumawa. May dahilan pa rin yun. Kung bakit late siyang tumawa. O, huwag na natin alamin. Bakit late tumawa? Ang ibig ko pong sabihin, in this race, you lay aside, and when you run with purpose, with intention, may pinapaniwalaan ka ba? So you believe it. You hold on it because may intention ka. May pinangawakan ka. Amen. Sa lahat ng mga tumatakbo, whether Olympics man yan, si Pastor Ronald, kanina ko lang nalaman, sabi niya, aba, runner pala si Pastor Ronald. 100 meter dash. Wow, amen. Talaga naman. Nanalo ka naman. Nanalo naman. Hindi ka lang tatakbo for the sake na tumatakbo. May purpose ka. Parang ganito mga kapatid, God has a lot of things in store for you there. You run. Takbo. Tuloy lang. Ngayon, nakakapagod po ba tumakbo? Wow, yung iba din napapagod. Nakakapagod po ba minsan ang buhay? It's okay to pause. It's okay to relax. It's okay to rest. Come on, amen. Pero focus ka pa rin sa purpose mo. Tuloy lang. Huwag kang umatras. May nakita na ba ko yung taong naglalakad, walang ginawa kundi lumingon? Sige nga po, meron po ba tao ganon, naglalakad? Habang naglalakad ako nga ho, sakit sa O kaya kung sino man po driver dito, saan mas malimit ang focus nyo? Sa rear view mirror o sa harapan? Di ba harapan? Lilingon lang kayo saglit. Kahit sa side mirror. Hindi yung, bang, patay, wala na. Nakukuha niyo po ba? Okay lang bumalik sa nakaraan dahil natuto. Wala naman po, di ba po, tulad, nadapa ka. Di po ba, pag dumaan ka ulit doon, iiwasan mo na. Kasi alam mo, doon ako nadapa. Iiwasan mo na yon. Pero hindi yung, nadapa ka, so dito, brother, ang ginagawa mo dyan? Nadapa ako anong ginagawa mo? Nadapa ako, sakit, nadapa ako. Hindi tayo nga, pag nadapa tayo, bumabangon tayo agad Pilipino lang yung ganon. Nadapa na, bangon, tapos magayabang pa, kaya mo yun. Pilipino lang yung ganon. Yung iba, pag nadapa, tayo pag nadapa, kaya mo yun? Nakukuha niyo po bang ibig ko sabihin? You run with a purpose. Alam ko po, nandito po tayong lahat sa church, may purpose, tama po ba? So you focus on that purpose. Ako po personally, ang alam niyo po purpose ko, gusto yung malaman ang purpose ko, magpabago sa Panginoon. To worship God, to honor God, that's it. Huwag nang pabahay, huwag nang gawing komplikado ang buhay. Run with intention, run with purpose. Pahinga ka lang, saglit lang.
Kasi alam niyo po ba ang temptations ng devil? Is for you to quit, for you to give up, for you to go back. Wala na. Para bang kwento ng umakyat na doon sa nyog, andun na. Oo. Ang lapit na. Ito na yung nyog, lapit na. Kapagod, ako na. Andun na! Alam niyo mga kapatid, iba sa inyo, nandoon na. Ay, ulitin ko, parang hindi niyo na-catch to. Yung iba sa inyo dito, nandoon na. Ayan na. Huwag ka nang bumaba. Ituloy mo na. Nakakapagod mga kapatid. Nakakapagod man, pero ituloy mo na, ilaban mo na. Amen. Run with patience. Maging mapagpasensya. Hindi pa dumarating. Kailan ba niya ako liligawan? Huwag ka doon mag-focus ka sa Panginoon. Come on, kanina na amen doon. Hindi, kailan niya ba ako ligawan, Lord? Wala na akong ginawa. Ano ba? Nakailang lipstick na ako, naka-pink na ka rin. Ano ba? Hindi, focus pa rin, run pa rin with endurance. Kung maging consistent, yung 20, tall, dark, and handsome. 25, tall, dark, and handsome. 30, tall, dark. 40 na, kahit dark. Pagdating ng 50, kahit sino na lang, Lord. Nasaan na? Ba't nagbago? Keep it. Keep the faith, mga kapatid. Naniniwala kayo, yaman ka? Amen. Regardless of your age, yaman ka. Amen mo sabihin, wala na, ganito na lang ang buhay. Yun nga ganun na nga ang buhay, mahirap na nga ang buhay, naglalakad ka pa sa buhay, wala, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Tapos pagdating ng Sunday, hallelujah, praise the Lord! Pag-gawas mo na, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Nakakuha niyo pa ba ibig ko sabihin? Ako nag-demonstrate dito, pero nakakapagod, di ba? Imagine nyo kung lahat tayo lalabas dyan, umating pa sa church, ang hirap ng buhay. Wala. Hindi po, di ba? May buhay po tayo mula sa Panginoon. Can I hear an amen to that? Malapit na. Ang breakthrough mo, kapatid, nandyan na. So run with patience and endurance. That's why we need the grace of God. Be empowered by the Holy Spirit and surround ourselves with people with the same vision and destination. Kaya pag wala pa nang liligaw sa'yo, ba't pa tayo lagi napupunta doon? Huwag na. Tanungin mo agad. Alam mo, ang ganda mo. Bakit? Alam kong matagal na. Diretsuhin mo na. Ang ganda mo. Thank you. Bakit? Hindi ka sasabihin maganda yan ng walang intensyon. Diretsuhin mo na. Alam mo, I think we could hang around. Talaga? We could hang around? Bakit? Diretsuhin mo na. Hindi yung cute-cute mo, love kita. Bakit? Tama po ba? With intentions. Run with intentions. Sabi Matthew 11:28. Patapos na po ako. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me, and you'll recover life. I'll show you, and you will take rest. Kaya nga sabi dito the key to reach your destination is to have a strong determination. At hindi mo magagawa yan kung di mo kasama ang grasya ng Panginoon. Isaiah 43 verse 18 to 19. Do not remember the former things. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay po talagang dapat natin ay wag nang balikan. Kung makakasakit sa'yo, ba't babalikan mo pa? Nakakasakit na nga sa'yo Alam niyo minsan nakakalungkot sa kultura ng Pilipino, madrama na nga ang buhay, ang papanoorin drama pa. Malungkot na nga, ang papakinggan pa yung mga malulungkot na kanta. Di ba? Patinan niyo po. Nor consider things of the old. Behold, I will do a new thing.
A new thing awaits. Now shall it springs forth? Shall you not know it? I will make a road in the wilderness and the rivers in the desert. Ito nga sabi, you cannot enter the next if you are still thinking of your ex. Bakit may uma-out sa inyo? Totoo po yun. Maraming hindi makahakbang pinlano ng Panginoon dahil lagi niyang iniisip yung nakaraan niya. Takot humakbang dahil sa dami ng what-ifs, sa dami ng pinagdaanan sa buhay. Totoo po yan. Although nakakatawa po yung statement na yan, but it's true. You cannot really enter the next at lagi mo inisip yung ex mo. Yung mga nakaraan mo. And finally, Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus. Sa ibang translation, lipat tayo. Looking unto Jesus. Ito. NIV. Fixing our eyes on Jesus, the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne. Fixing our eyes on Jesus. You lay aside, take away all of your pride. You run with endurance, with patience, and commitment. And as you run, you focus on Jesus. Parang hirap naman yun, Lord. Kaya nga po nagsimula tayo by laying aside. Lahat ng distraction, isuko mo na. Lahat na nagpapabigat ng kalooban mo, isuko mo na. Pastor, hindi ko siya mapatawad. You know why? Pride pa rin. Pastor, ang hirap naman nun. Hindi ko naman sa'yo madali eh. Pero it's for you. And God loves you. Once you let it go, then you will experience the grace of God. Gusto mo ng kapayapaan? Let go. Relax. Go on to pray. And you will experience peace that will surpass every understanding. Fixing our eyes on Jesus is to focus of who He is, holding on to His promise, and being anchored to His presence. Fixing our eyes on Jesus. I will end up with these few verses. Sabi dito, Philippians 4 verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God will surpasses all understanding, will guard your hearts and minds to Christ Jesus. Verse 8, finally, brethren, and as I close tonight, finally, brethren, whatever things that are true, whatever things that are noble, whatever things that are just, whatever things that are pure, whatever things are lovely, whatever things that are good of report, if there's any virtue and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Kaya on our journey, hindi ko po sinasabing walang challenge, hindi ko po sinasabing hindi mahirap o madali. But you fix on eyes and of who Jesus is and to His promises. Amen? The key to enjoy life is to make Jesus the center of your life. Palakpakan po natin ang Panginoon. God's name. So let us pray po mga kapatid. With every head, tayo po yung mukulat ng takapikit. Kapatid, napakinggan mo tong mensaheng ito. And you've been running your race. And I don't know kung anong status quo ng race mo sa buhay mo. You may feel that you're stagnant, stuck. Walang nangyayari, walang progress.
You may feel na parang wala namang patutunguhan to, walang destinasyon. At nawawala ka ng lakas ng loob. You may feel possible guilty dahil talagang ang focus mo talaga ay kung saan-saan at di talaga nakafocus sa pangako ng Panginoon, sa presensya niya at sa kanya mga pangako. Kapatid, this is a new day to you. Habang lahat po tayo nakayuko. If you want to realign everything at sabihin sa Panginoon ngayon, Panginoon, I'm laying everything to you. I would like to run my race that you have set before me for you. I would like to fix my eyes on you. Kung kayo, mabilisan po, itaas niyo po yung kanang kamay. Nanangailangan ng panalangin ito. Taas niyo po kayong kamay. With every head bowed, wala po lilingon. Sige lang po, kakita ko po yung kamay ninyo. Making a commitment na, Lord, I'm laying everything to you. I would like to make this journey ng buhay ko na magaang. Gusto kong kasama kayo. At Lord, sinusuko ko po lahat sa I would like to fix my eyes on you. Salamat po sa mga kamay. Sige po, baba niyo po. And let's pray. Father God, in the name of Jesus, nakikita niyo po mga kapatid ko pong ito, Panginoon, na talagang with all humility, they raised their hands to you. Kilala niyo po sila, Panginoon. Alam niyo po yung status ng kanilang buhay sa mga oras na ito. And God, you know what they need, God. So Father, in the name of Jesus, by the Holy Spirit, God, touch them, God. Palakasin niyo sila sa mga oras na ito. Thank you, Father God, for the strength that they are experiencing right now. The peace. I speak peace to you, kapatid. I speak strength to you, kapatid. You are not alone. You are loved by God. There is hope in God. Pause for a while, kapatid. You don't need to hurry. You don't need to be pressured. Because God loves you. And God can do miraculous things for you and for your life. So just fix your eyes to Jesus. Because God loves you. So Father, we give you all praises, honor, and glory for tonight. In this we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is so good. Amen.